Isang matinding pagbuhos ng ulan na may kasamang mabibigat na ulap ang tumama sa nayon ng Dar Ali. Sa distrito ng Uttarashi, estado ng Uttarakhand, India noong gabi ng 5 ng Agosto, 2025. Ang malakas na pag-ulan na ito ay nagdulot ng isang nakamamatay na biglaang pagbaha na ramagasa sa buong nayon. Sumire sa maraming istruktura at nag-iwan ng matinding pinsala. Ang Dar Ali ay kilala bilang isang maliit at payapang nayon. Tanyag sa kagandahan nito at kalapitan sa lambak ng Khir-Ganga. Madalas itong dinarayo ng mga turista at deboto. Ngunit sa loob lamang ng ilang sandali, nagbago ang lahat. Bumuhos ang ulan ng walang tigil. At mabilis na tumaas ang tubig baha na may kasamang putik, bato, at mga debris. Dahil sa matarik na dalesdis at makikitid na daan, mabilis na nalunod sa tubig ang buong lugar. Ang mga dating kalsada ay naging rumaragas ang ilog. Nasira o natangay ang mga bahay, hotel, tindahan, at iba pang gusali. Maraming residente ang nagpanik at naipit sa loob ng kanilang mga tahanan habang pumapasok ang baha. Napakabilis ng sakuna kaya't halos walang oras para makapaghanda ang mga tao. Ayon sa mga nakasaksi, napakabilis ng agos ng baha. Winasak nito ang lahat ng nadaanan, mga sasakyan ay inanod. Mga bahay ay gumuho, at ang mga tulay at kalsada ay nasira. Maging ang mga lodge at guest house na tirahan ng mga deboto ay hindi rin nakaligtas at karamihan ay gumuho o inanod ng tubig. Pagkatapos ng sakuna, mabilis na rumesponde ang lokal na pamahalaan, mga grupo ng rescue, at mga voluntaryo upang iligtas ang mga naipit. Subalit naging napaka-peligroso ng operasyon dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan at mabundok na lugar. Ang baha na may dalang mga bato at kahoy ay patuloy na nagbanta sa mga rescue. Sa simula, naiulat ang pagkamatay ng hindi bababa sa 4 na tao. Ngunit marami pa ang nawawala. Malaking bahagi ng gitnang nayon ang inanod. Maraming kalsada ang nasirhan, at nahirapan ang mga tagapagligtas na makapasok. Inilikas ng hukbo ang mga residente sa magkabilang panig ng delikadong lugar at nagbabala na umiwas dito. Marami pa ang naiwan sa mga gumuhong gusali kaya't inaasahang tataas pa ang bilang ng mga nasawi. Ang mga puwersa mula sa National Disaster Response Force, NDRF, State Disaster Response Force, SDRF, at lokal na pulisya ay walang tigil sa paghahanap ng mga survivor at paglilinis ng mga debris. Gayunpaman, pinabagal ng tuloy-tuloy na ulan ang operasyon at nanatiling kritikal ang sitwasyon sa mga sumunod na araw. Matindi ring naapektuhan ang infrastruktura. Maraming kalsada papasok at palabas ng Dar Ali ang inanod o nasira, na nagputol ng koneksyon ng nayon sa labas. Nasira ang mga tulay at bumagsak ang mga poste ng kuryente, na nagdulot ng kawalan ng kuryente at komunikasyon. Ayon sa mga ahensyang pangklima, may babala ng malakas na ulan bago ang sakuna. Ngunit ang tindi ng pagbuhos ng ulan noong araw na iyon ay lagpas sa inaasahan. Naniniwala ang mga eksperto na ang pagtaas ng ganitong mga matinding pangyayaring pangklima ay maaaring dulot ng pagbabago ng klima sa isang rehiyong mabundok at may mahinang infrastruktura. Napakadali nitong masira ng ganitong uri ng kalamidad. Ang pagdami at pagtindi ng mga cloudburst at iba pang matinding pangyayari sa panahon nitong mga nakaraang taon ay nagdudulot ng pangamba sa pangmatagalang epekto ng climate change sa mga lugar na madaling masalanta tulad ng Uttarakhand.
lumayo.